Ayan, magandang araw sa ating lahat. So ngayon po ang ating topic. Sige, basahin natin. 1, 2, 3, go! Maligayang praise ko. Yan, kasi sinimulan nyo eh. Tapusin natin ng ano. Naalala nyo ba yung week 1? Ano yung week 1? Maligayang Pasko. Yo, maligayang Pasko. Maligayang ang nakaraan. Diba? Ano yung sinasabi doon? Whether pangit or maganda ang nakaraan, ngayon maligaya. Bakit? Kasi unang-una, kung pangit yun, nalagpasan mo. Pangalawa, may natutunan ka doon. At ganun din, kahit yung mga magagandang bagay, may mga natututunan tayo. At because of those learnings, mas nagiging marunong tayo ngayon, mas nagiging wise tayo, at yun ay nagdudulot sa atin ng kaligayahan. Kaya maligaya po ang past natin. Lalong-lalo na sa mga past na yun, kasama natin si Lord. And last week, ano yung naging topic natin ay? Maligayang face ko. May maligayang face ko. Kahit ano man po yung pagmumukha natin, whether tanggap mo yan or hindi. Pero ang sabi nga, di ba, bakit mahalaga ang face? Kung ba, face value. Kumbaga, bakit mahalaga pagdating when it comes to worship? Kasi na-determine, nakikita yung reaction natin, yung facial expression natin, kung kamusta ka na. At bilang Kristiyano na naniniwala there is a God, we Bible-believing person,
God-believing Christian, di ba tayo, makikita natin sa pagmumukha mo, naniniwala ka ba talaga sa Diyos? Bakit sobrang down na down ka? Kung masaya tayo, yung peaceful lang yung face natin, sabi nga doon ang isang term, yung facial expression natin can be a form of worship. Diba? Whether you are crying because sobrang natatouch ka, nabibless ka kay Lord, or whether sobrang saya mo, nagpupuri ka sa Panginoon. Siyempre, kailangan tatapusin natin yan. Ngayon, maligayang praise ko. So, praise. Yan ang napakahalaga bilang isang Kristiyano. Tayo muna ay manalangin. Lord God, we pray to bless us, Panginoon. Give us understanding, Panginoon, kung ano po yung matututunan namin ngayon, Lord God. Na hindi lamang po kami magpupuri, kundi nagpupuri kaming maligaya. Salamat po, Lord God, for the lesson and blessing. In Jesus' name we pray. Amen. Sabi ko dito sa 1 Thessalonians chapter 5, 16 to 18, sabi dito, magalak kayong lagi. Yan, utos, di ba? Magalak kayong lagi. Hindi siya nabing maging masaya kayo lagi. Magalak. Kanina, tinanong kanina sa introduction sa what is the difference between happiness and joy doon sa GFA kanina. So, alam natin, pagka happiness, nakadepende yan sa happenings. Whereas the joy, whether maganda or pangit yung nangyayari sa paligid natin, we have this joy that comes from God. We have this peace. Yung sinasabi sa Bible, unfathomable, ang lalim. Ano ba ibig sabihin nun? Beyond understanding, yung hindi mo maintindihan bakit ka peaceful, bakit ka maligaya. At dito, sinasabi dito ni Pablo, maging maligaya tayo. Magalak tayo lagi. Paano mangyayari yun? Palagi kayong manalangin. Yan, yun po talaga, no? Kung gusto nating maging masiyahin tayo, magalak tayo lagi, kailangan tayo po ay laging nananalangin. Pangalawa, sabi pa dito, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ibig sabihin po, dito pumapasok yung praise. Sa pamamagitan ng pag tayo ay nagpupuri, tayo ay nagpapasalamat sa Diyos. So ngayon, sasagutin natin, magbibigay lang tayo ng 5. Ako, napakaraming reason nito, pero let us go back to the basic muna. Bakit tayo nagpipraise? At bakit maligaya ang praise natin? Ngayon, maligaya ang praise ko kay God, 5 reasons. Basahin natin yung number 1. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go! Dahil totoo ang Diyos na aking pinagpapapurihan. Yan. Tayo ay magalak na nagpupuri, maligaya ang praise natin kasi si God ay totoo. Nag-i-exist talaga siya. Just imagine you are praising a false God. Diba? Napakaraan, marami ito yung kadalasang mga tanong, anong patunay na merong Diyos? Minsan tayong mga Kristiyano, ito, naging tingin ko po dati, ang tingin ko sa mga Kristiyano, baliw. Baliw, mga hallelujah, hallelujah, mga born again, hallelujah. Pero ako na rin ay isang baliw na rin. Diba, sinabi rin naman na Pablo yun, diba? Sa paningin ng mundo, tayo ay mga baliw tayo sa paningin ng mundo, si Kristo, wala siya. Kamangmangan siya. Pero sa atin, na may nagtataglay ng Espiritu, para sa atin, karunungan siya. Diba? So kaya, maligaya ang praise natin dahil alam natin, natitiyak natin, na ang Diyos na pinapapurihan natin, nag-i-exist talaga. Totoo siya. Hindi tayo nagtataas ng kamay sa kalawakan lang. Di ba yung sinasabi, alam mo yung sa Star Wars, may the force be with you. O kaya yung mga term ngayon, yung universe, yung mga term ngayon sana tulungan ka ng universe. Paano tutulungan ng universe? Mga ganyan. Yung mga term ng mga hindi naniniwala sa Diyos. Pero tayo, naniniwala tayo sa Diyos. At hindi lamang tayo naniniwalang may Diyos. Nagpupuri tayo sa Kanya. Sabi ko dito sa Romans chapter 1 verse 20, mula pa ng likain ng Diyos ang sanlibutan, ang Kanyang likas na hindi nakikita, ang Kanyang kapangyarihan, walang hanggan, at ang Kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na iniayag ng Kanyang mga ginawa. Kaya't wala na silang maidadahilan pa. So sinasabi po ni Pablo dito, kahit saan ka tumingin, merong Diyos. Merong Diyos. Pag-aralan mo lang yung paano nagpo-function yung katawan mo. Wag na lang kahit yung katawan mo na lang, pag-aralan mo lang yung paano lumalaban yung immune system mo. Alam mo, kung walang immune system, mamamatay tayo maaga. Yung immune system natin, yung vitamin C, yung pagpapaaraw, napakatindi hindi siya pwedeng tsamba-tsamba lang meron talagang designer. At dahil doon sa katotohanan na yon, nagpupuri tayo.
masaya, maligaya tayo nagpupuri sa Diyos kasi hindi tayo nagpupuri sa wala lang. Kasi, di ba, sabi pa dito sa mga awit, 115, ganito ang laging tanong sa amin ng mga bansa, nasaan na ba ang inyong Diyos? Ang palaging winiwika, ang Diyos namin nasa langit, naroon ang Diyos namin. At ang kanyang ginagawa ay kung ano ang ibigin. Kasi, di ba, yun yung tinatanong sa kanila meron ba talagang Diyos? Bakit? Nasaan ang Diyos nyo? Pero sabi ng mga naniniwala, sabi ng sumulat ng Psalms, ang Diyos namin nasa langit. Totoo siya. Ganon din ang kadalasan tanong sa atin. Nasaan ang Diyos nyo? Meron ba talaga? Pero tayo, malakas ang ating conviction that there is really a God. And then, at dahil merong Diyos, ito ang maganda. Sabi ko sa verse 18, dahil merong Diyos, tayo ngayon nabubuhay, at dapat magpasalamat. Siya'y dapat na purihin mula ngayon hanggang wakas, purihin si Yahweh. Kaya nga, dahil alam nating totoo ang Diyos, dapat tayo ay nagpupuri sa Kanya at nagpupuri ng maligaya ang ating puso. 'Di ba? Meron akong kaibigan, long way before na, lagi siyang, ewan ko, para sa akin, kakaiba siya kasi lagi siya nag-reserve or nagpe-preserve ng something. Halimbawa, ito para to sa special someone ko. Pero, ang katotohanan, wala naman siyang special someone. Nagigets yun? Ewan ko, may mga ganun ba kayong kaibigan? Ito para sa ko to, sa special someone. Pero wala siyang special someone. Nire-reserve niya para sa darating. Pero para sa kanya, nag-i-exist na yung special someone na yun. Yung parang pinapaniwala niya yung sarili niya na meron siyang special someone kahit wala naman. So, para sa amin, parang mapapatanong ka. 'Di ba? Pero tayo, hindi ho tayo nagpupuri sa imbentong Diyos. At dahil doon, tayo ay magpupuri ng maligaya dahil totoo ang ating Diyos. Number 2, bakit ho maligaya ang praise ko? Basahin natin, 1, 2, 3, go! Dahil nakikita ng Diyos ang ginagawa kong pagpupuri sa... Yan. Ito po yung maganda. Hindi lamang po siya nag-i-exist. Kasi ibang bagay yung nag-i-exist siya pero hindi ka naman pinapansin. Parang something like na meron kang crush, nag-i-exist ang crush mo, pero wala siyang pakialam sa'yo. Diba? It hurts, wow. Ganun ba? So, diba ang hirap doon, yung nagpapapampam ka na, hindi ka pinapansin. Lahat na ng pagpapapansin, ginagawa mo na. Pero ang magandang bagay sa ating Diyos, yes, totoo siya, pero pinapansin niya ang ginagawang pagpupuri mo. At because of that, maligaya tayo. Sabi ho dito sa Matthew chapter 6, although ito po ay about sa prayer, although alam naman natin, sa panalangin natin, nagpupuri din tayo. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong ama na hindi mo nakikita at ang iyong ama na nakakakita ng ginagawa mo ng lihim, ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Hindi ho natin nakikita ang ating Diyos. Hindi natin siya nakikita kung ano ba yung facial expression niya pag tayo ay nagpupuri. Pero naniniwala tayo. Nakikita niya, nakikinig siya sa ating pagpupuri. Napaka-sarap po isipin na nagpupuri tayo. Yes, andiyan siya. Pero pinapansin niya yung ating ginagawang pag-iingay ng pagpupuri sa Kanya. Nagre-respond siya sa ginagawa natin. Meron siyang pakialam sa tinig natin. Hindi lang tayo basta, ito yung dahilan kaya tayo nakakapagtaas ng kamay. Kasi yung gusto ko magtaas ng kamay, hindi ko magawa kasi nahihiya ako. Diba? Dumating na ba sa parang nahihiya ka eh. Tapos, biglang maiisip, bakit ako mahihiya? Merong Diyos eh. Totoo ang Diyos. Bakit ako mahihiya? Nag-share tayo ng gospel, nahihiya tayo. Tapos paparealize sa atin ni Lord, bakit ako mahihiyang mag-share? Totoong merong Diyos. Ganon din. Bakit tayo mahihiyang? Bakit natin pipigilin ng sarili natin na magpuri ng maligaya sa Diyos? Nag-i-exist siya, at hindi lamang siya nag-i-exist, nakikita ng Diyos ang ginagawa nating pagpupuri. At bukod sa nakikita niya, ito yung pangatlong level. Ano pa po? Yung number 3, maligaya ang praise ko dahil, 1, 2, 3, go! Dahil tinatanggap ng Diyos ang aking pagpupuri sa Kanya. Ito naman po yun. Diba? Kung yung una, nakikita lang niya. Nakikita yung effort mo ng pagpupuri. Ano ang magiging tugon ng Diyos doon? Tinatanggap niya na.
'Di ba? Yung mga estudyante dito, 'di ba? Ewan ko kung meron akong nabalitaan, meron daw mga thesis minsan na na nagpapasa sila ng thesis, hindi daw tinatanggap ng professor. Meron ba talagang gano'n? Ano yung pakiramdam? Tapos ganito kakapal, ano? Yung iba pa nga daw, pinupunit. Just imagine that. Yes, nag-i-exist si God, nakikita niya yung ginagawa mo, pero nire-reject ang praise mo, di ba? Pero tayo, confident tayo, na tinatanggap ng Diyos ang ating pagpupuri, at dahil dyan, maligaya tayong magpupuri sa Kanya. Sabi ho dito, yung panalangin ng psalmist, Psalms 119, 108, accept, Lord, the willing praise of my mouth, and teach me your laws. Ito yung panalangin niya eh. Accept, Lord, tanggapin mo, Panginoon, yung willing praise of my mouth. Ngayon, ano po ang kailangan natin gawin para tanggapin po yung ating pagpupuri? Kasi hindi ho lahat ng pagpupuri tinatanggap ng Diyos, sa totoo lang. May mga nire-reject siya. Lalo na, number one, kung tayo po ay meron tayong atraso sa Kanya, kung meron tayong kasalanan sa harapan Niya, kaya napakahalaga po, tayo ay humihingi ng kapatawaran, nagpapalinis sa banal na Espiritu. Pero ito po ang pamantayan. Sabi po dito, doon pa rin tayo sa Psalms 119, doon tayo sa 105, sabi dito, salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay, sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Sabi pa sa kasunod, taimtim ang pangako kung ang utos mo ay susundin, tutup din ko ang tuntuning iniaral mo sa akin. Gusto nyong tanggapin ni Lord yung pagpupuri natin, maging masunurin ho tayo sa Kanyang salita. Diba? Hindi yung nire-require ng Lord na tayo maging perfecto, wala hong perfecto sa atin. Pero yung nakikita ng Diyos ang puso natin, yung pinakamahalaga doon. Nakikita ng Diyos ang isip natin na talagang gusto nating sumunod sa Kanya. At ito po, yung sinasabi dito, labis o Yahweh, ang hirap kong tinataglay, sang-ayon sa pangako mo, pasiglahin niya ring buhay. Ang handog kong pasalamat, Yahweh, sana ay tanggapin. Yaong mga tuntunin mo ay ituro mo sa akin. So, kaya tayo ay maligaya ang ating praise sa ating Panginoong Diyos dahil tinatanggap niya yung ating pagpupuri. Just balikan natin Genesis chapter 4. Noong kay Cain at Abel, di ba? Yung magkapatid. Yung isa, tinanggap ng Diyos ang offering, nasiyahan ng Diyos dahil ang inoffer niya ay yung sacrifice na hayop. Pero yung isa, hindi nasiyahan ang ating Panginoon. Ito po yung isang halimbawa na kailangan ang i-offer natin yung the best. Yung sabi nga yung kanta nung Sunday, di ba? Ang pinaka-dalisay. Ano kasunod doon? At pinakamahal. Ang pinakamahusay aking ibibigay, ilalaan. Yun yung kailangan natin. Yung praise na pinaka-the best. Actually, dati, yung napag-usapan namin ni Pastor Joe dati, kasi di ba merong, dati, nung unang panahon, hindi namin nakokontrol yung oras ng praise and worship. Actually, ito yung nangyayari din sa iba't ibang mga churches. Ang term pa nga nila, as the Spirit leads. Di ba, na 2 oras ang worship service as the Spirit leads every Sunday. Ang problema natin, kung every Sunday yun, yung mga kasama natin, lalong-lalo kung bang matatanda, di ba, napapagod sila. Ang sabi ni Pastor Joe, kahit 30 minutes ang worship service natin, ibigay mo na yung best mo kasi alam mo 30 minutes yan eh. The more na mas may dahilan ka pa na ibigay mo yung buong puso mo ng buong lakas ng pagpupuri kasi 30 minutes lang yung naka-program sa atin. 'Di ba? Because God is the God of order. 'Di ba? So kung may mga pagkakataon na talagang mag-e-extend ng programa, pero I think hindi naman siguro every Sunday ganun ang mangyayari. Kaya yun yung isang mga bagay na natutunan natin kay Pastor Joe na kung maiksi ang panahon na nakalaan, ibigay mo na ang best. 'Di ba? Yung napagpupuri. Number 4, yan. Bakit to? Maligaya ang praise ko. 1, 2, 3, go! Dahil ang Diyos ay laging nanatiling kasama ko. Ito po ang magandang bagay pag tayo po ay nagpupuri. Kasi lagi nating ang panalangin, Lord, samahan mo po ako. Samahan mo po ako. 'Di ba? Lagi yan ang panalangin natin. Pero isa pong kung gusto natin laging kasama natin ang presensya ng Diyos, pag sinabi nating ang Diyos ay nasa lahat naman ng dako. Pero pag sinabi natin kasama natin ang presensya ng Diyos, yung katulad ni Joseph, 'di ba? Kahit anong ginagawa niya, pinagpapala siya ng Diyos. Basahin niyo Genesis chapter 39. Mula sa umpisa, sabi, the Lord was with Joseph. Hanggang sa dulo, the Lord was with Joseph. And because of that, napopromote siya lagi. Sila Ezra, the Lord was with them. Pero paano ba mananatili ang presensya ng Diyos sa atin?
Sabi ho dito sa Psalms chapter 22, verse 3, ngunit ikaw ay banal, o ikaw na tumatahan sa mga pagpuri ng Israel. Sabi sa English, King James Version, but thou art holy, O that inhabitest the praises of Israel. Sa ibang version, the Lord dwells in the praises of His people. Pinakasimpleng Tagalog, ang Diyos ay nananahan, ang Diyos ay nananatili sa papuri ng kanyang mga tao. At dahil doon, alam natin na pag tayo ay nagpupuri, iniimbitahan natin ang presensya ng Panginoong Diyos, the more na magiging maligaya ang pagpupuri natin. Kaya nga ho talaga yung music, yung tinuturo nga sa atin ni Pastor Joe about sa Bible Jam, isa doon yung music. Isa sa mga ginawa ko talaga, sinurrender ko yung mga CD ko noon na mga rock and roll. Kasi ang music talaga, nag-i-invite siya unang-una ng negative emotion, kung pangit yung kanta. Pangalawa, kung demonic yan, nag-i-invite siya ng demonic presence. Kung paano ang mga worldly music ay nag-i-invite ng negative emotion, yung mga demonic music, nag-i-invite siya ng demonic presence, ganun din naman. Ang mga pagpupuri, lalong-lalo yung mga music, nag-iimbita siya ng presensya ng Panginoon. Kaya nga, papansin ninyo, bakit laging praise and worship yung inuuna natin? Bakit hindi nauuna ang preaching? Kasi iniimbitahan natin ang presensya ng Diyos Iniimbitahan natin, Lord, bago kami magpasalamat, bago kami magpupurihin ka muna namin directly. Laging yun ang nasa unahan. Hindi lang dahil para naging tradition siya. Meron siyang reason. Hindi siya tradition. Hindi siya yung parang programa lang na sistema na sinusunod natin mula nung unang panahon. Meron siyang biblical reason. Kasi sa pagpupuri natin sa ating Panginoong Diyos, we are inviting His presence. Kaya minsan, pakiramdam siguro natin, parang andray-dray ng buhay natin, hindi natin kasama ang Diyos. But kamusta ba ang praise life mo? Kaya makikita natin yung mga taong nabubuhay sa pagpupuri, kahit na dami-dami nilang problema. Meron pa rin silang kapayapaan. 'Di ba yung marami ng mga yung mga sino ba artista dati yung may cancer na hanggang sa kadulu-duluhan ng buhay niya na very positive pa rin siya. Maraming mga ganong Kristiyano na masaya sila na nasa deathbed sila kasi alam nila na kasama nila ang Diyos at makakasama nila ang Panginoong Diyos. Kaya tayo maligaya ang ating praise kasi nananatili ang presensya ng Diyos tuwing tayo ay nagpupuri. At syempre, panglima, maligaya ang praise ko. 1, 2, 3, go! Dahil nagdudulot ng kapayapaan at kalakasan ng pagpupuri sa Diyos. Ito naman yung talagang yung pakinabang, di ba? Marami ho actually, pero 5 lang talaga yung ibibigay natin. Pero ito yung talagang isa sa magandang epekto po ng pagpupuri. Nagbibigay siya ng kapayapaan, kalakasan at pagpupuri sa Diyos. Di ba? Lagi ko nga yung sinasabi nga ni Giselle yung last year, di ba, nung nawalan siya ng trabaho. Talagang si Giselle hindi natin makikita na na natatarante. Pero deep inside pala, natataranta na pala siya, no? Yung naikwento niya lang na nung nawalan siya ng trabaho. Napakahirap po, no? Napakahirap na mawalan ng trabaho. Tapos, marami kang binabayaran. Pero isang bagay yung matutunan natin doon, nagpupuri pa rin siya. Kahit na yung damdamin niya, ayaw niya, nilabanan niya. Kasi, bakit? Andun siya sa katotohanan na meron talagang Diyos Halimbawa, si Joy Tanchi. Kilala si Joy Tanchi? Yung anak ng pastor ng CCF na si Peter Tanchi. Taga Valley Golf. 'Di ba na pinasok yung bahay nila, if I'm not mistaken, di ko maalala kung ilang tao. 3 silang magkakaibigan, ginahasa sila ng mga magnanakaw. Nung gabing yun, ano yung ginawa? Unang-unang ginawa nilang magnanay ng pamilya. Nagbukas ng Bible, Psalms 23. Nagpasalamat sa Diyos. Makikita nyo, di ba? At ngayon, dahil doon, si Joy Tanchi, ginagamit siya nagiging blessing siya ng lalo na ng mga babae na na-abuse. Ito yung sinasabi natin, kahit anong sama ng pangyayari, pag tayo nabuhay tayo sa pagpupuri, magdudulot siya ng kapayapaan. Tiwala lang, kahit anong negatibong damdamin na nararamdaman natin. Sabi ko dito sa Psalms 42 verse 5, bakit ako manlulumo
Bakit ako magdaramdam? Sa Diyos ako may tiwala, siyang aking aasahan. Diyos na tagapagligtas, muli ko siyang aawitan. Sabi sa English, why my soul are you downcast? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior and my God. So, sobrang nangihina yung writer nito. If I'm not mistaken, si David yung sumulat nito, Psalms 42. Si David isa sa maraming problema sa Bible yan eh. Sabi, bakit ako manlulumo? Yun yung tanong niya eh, di ba? Kumukuha siya ng lakas. Siguro kung nasa CR siya nito, di ba, yung haharap ka sa CR, kakausapin mo yung sarili mo, bakit ako manlulumo? Bakit ako magdaramdam? Bakit? Kasi kasama niya ang Diyos eh. Ito rin po yung at dahil alam niya kasama niya ang Panginoong Diyos, magpupuri pa rin siya, aawitan niya ang Panginoong Diyos. Sabi dito sa Habakkuk 3:17-19, though the fig tree does not bud and there are no grapes on the vines, though the olive crop fails and the fields produce no food, though there are no sheep in the pen and no cattle in the stalls. Ang sinasabi po dito, wala na akong ikabubuhay, pero ito pa rin ang gagawin ko. Yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God, my Savior. Kahit na napakaraming problema, maligaya pa rin ako. I will still rejoice in the Lord. Sabi sa 19, the sovereign Lord is my strength. He makes my feet like the feet of a deer. He enables me to tread on the heights. Kaya kung tayo nangihina, ang unang-unang gagawin natin, magpupuri tayo sa Panginoong Diyos. Kung ganun pa rin nararamdaman mo, wag ho tayong magsasawa. Wag ho tayo bumase sa emotion natin. Malinaw naman yung sa kanta, di ba? Ano yung sa yung nothing is impossible? Ano yung unang linya? I'm not what I see. I'm not gonna live by what I feel. Di ba? Yun yung maliwanag dun eh. Hindi ka babase sa nararamdaman mo. Hindi ka babase sa panlabas. Babase ka sa established truth, the absolute truth that there is God who's willing to help you. Diba? Kaya kailangan natin magpuri. Bilang aplikasyon, ano pong aplikasyon natin? Ito pong maging aplikasyon natin. 1, 2, 3, go! Maging lifestyle na natin ang purihin ng Diyos. Maging lifestyle na natin. At pag lifestyle natin yan, ang ating praise ay laging magiging maligaya. Maligaya ang praise ko. Sabi dito sa Psalm 68 verse 4, sing to God, sing in praise of His name. Extol Him who rides on the clouds. Rejoice before Him. His name is the Lord. Let us pray. Lord, maraming salamat po. Maligaya ang praise namin. Dahil alam namin totoo kayo, tinatanggap nyo ang pagpupuri namin. Nagpapalakas kayo, nagbibigay ng kapayapaan. Sa iyo po namin inaasa ang buhay namin, Panginoong Diyos. At habang kami ay umaasa at nagtitiwala sa iyo, kami naman mabubuhay, Panginoon, sa pagpupuri sa iyo, sa pagsamba sa iyo. Salamat po. Bagamat hindi ka namin nakikita, hindi ka namin nararamdaman physically, Panginoong Diyos. But we will not rely on those feelings, on what we see, but we will rely on the truth of your word. That you exist, that you are there, kasama ka namin, you are powerful. Panginoon, ang buhay namin ay sa iyo. Kaya kami magpupuri, sasamba sa iyo. At ito, Panginoon, ay magdudulot ng kaligayahan sa buhay namin. Maraming salamat po. Ang panahon ngayon ng Kapaskuhan, nagpapaalala sa amin, isang katotohanan na merong Diyos na nagmamahal sa amin, na nagmamalasakit sa amin. Ang sakripisyo mo palang, Panginoong Hesus, sapat na, sobra-sobra pang dahilan para kami ay magpuri sa iyo. Maraming salamat po. Mabubuhay kami na nagpupuri at sumasamba sa iyo. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God.